No sé exactamente qué pasó, que todo de repente ya cambió. En nuestro diariamente lo bonito tristemente terminó. ¿A dónde va nuestro amor? Si cada día se va muriendo la flor de tu alegría, ¿a dónde va nuestro amor? Yo me pregunto, en nuestro cielo hay un en agonía. Ano? Sabi ni Sir Pedro, sumama ka raw sa kanya. At kasama niya raw si Miss Aitana. Wala naman akong choice. Sa totoo lang, umaarte lang ako pero... Tara na! Ayaw mo? Hindi. Hihintay na lang kita rito. Kung ganon, tatayo ka na lang dyan at pababayaan si Sir Pedro at pati na si Miss Aitana. Simona, sasamahan na kita. Tara na. Anong masama kung sabay tayong kumain? Maayos naman si Gael. Oo, alam ko. Pero hindi kasi ako mapalagay para magkaroon ng dinner party at di pa masyadong maayos ang pinsan ko, Aitana. Ano pang pagkain ang gusto nyo? Wala na tayong pagkain dahil hindi po nakapamili kanina. Sarado na po ito at pati na din po bukas. Oo, meron lang tayong tinapay dito at pagkain ng kabayo. Oo, at hindi na masama. Tama, Simona. Para sa maiinom, meron tayong sunog na kape. Yun yung hinanda ni Sir Dante kanina pa. Huwag yun ang alalahanin, salamat. Nagplano na kami. Bukas na lang kami aalis. Seryoso ka ba? Oo. Kung gano'n, bukas na lang kayo maghanda ng masarap na pagkain at espesyal. Para sa amin lang. Bukas para sa inyong dalawa? Simona, di ba bukas day off natin? Kasi gusto nila mag-solo, di ba? Ayaw nila na maistorbo. Kaya pagbigyan na lang natin silang dalawa. Sa totoo lang, hindi naman talaga yun ang gusto ko. Ganun ba? Sige, hulaan ko. Maglalagay ng baso si Sir Pedro sa lamesa. At lalatagan mo ito ng mantel. At si Sir naman maghuhugas ng pinggan pagkatapos kumain. Sige na, tama na. Papaalala ko pa din ba sa'yo kung sino ka? Sa bahay na to? Hati na kita sa kotse mo. Hindi. Hindi niyo pwedeng iwanan si Sir Gael. Nang siya lang. Ako nang sasama kay Miss Aitana. Hindi ako na. Ako na Salamat. bahala sa kanya. Hindi na. Hindi problema. Hindi siya pwedeng umalis sa bahay na to. Okay? Isa pa, magkikita naman kayo bukas, di ba? At magkasama kayong kakain. Nakaayos na lahat. Tayo na. Relax lang. Tama nga ba? Nagsiselos siya o naiisip ko lang? Sa Fiorella? Bakit naman siya magsiselos kung meron na siyang Vittorio? Oo nga, tama. Nagsiselos siya. Pero ayaw pa rin yung palata. Namatay si Gabriel dahil inatake. Namatay siya mag-isa at nakita na lang na nakahandusay malayo sa rancho. Kaya naman nagkaroon ng pagkakataon ng press para ipagkalat ang maselang balita kahit hindi naman totoo. Siyempre, nabalitaan ng district attorney ang balita kaya nag-imbestiga. Maraming sanhi ng pagkamatay ang pinagkaguluhan sa balita. Pero lahat yun ay hindi totoo. Hindi. Kayong dalawa, matagal na kayong mainililihim sa akin. Tama na! Sabihin niyo! Kung gano'n ang nangyari, bakit niyo itinago na matagal sa akin ito? Ha? Kung may babalik ko lamang ang lahat, Federica, hindi mangyayari ang lahat ng ito. Pero hindi na mangyayari yon. Huwag mong sabihin sa akin ang lahat ng yun ay alam mo rin, Dante. Pwede bang ingatan mo ang pagsasalita mo at huwag magsalita ng masama sa taong patay na? Ngayon palang sinasabi ko na hindi matatahimik isa sa kanila. Ano ba? Sa dami ng alikabok dito sa kwarto ko. At sa dami ng problemang iniintindi ko ngayon, pinapasakit niyo lalo ang ulo ko. Ang mabuti ba alagaan mo sarili mo?
Pwede nga akin na to. Sana wag mong masamain ito, okay? Dahil gusto kong maalala si Maximo at si Papa. Siguro, masaya na silang dalawa ngayon. Ayang ka na naman sa mga sinasabi mo. Sinabi ko nang mahal nila ang isa't isa. Pero katulad ng ibang tao, kuminsan magkaiba ng gusto. Sige, normal na tao. Parang si Pedro at Osvaldo, hindi ba? Ilang beses magkasama sila at pagkatapos nun, WOM! May bumaril na lang sa isa. Isa lang yung aksidente. Tama, sige. Pero hindi yun ang sinabi ni Gael. Kung minsan wala sa tamang pag-iisip si Gael, hindi ko rin alam kung bakit siya ganon, walang kwenta. Pero nilinaw na sa akin ni Pedro ito. Isa lang itong aksidente. Ganun maswerte siya, no? Ha? Ipanalangin natin na huwag silang magpatayan dahil sa aksidente. Boom! Kapatid mo ako. Pamilya mo. Wala kang maaaring pagkatiwalaan kundi ako lang. Sige kung ganun sasabihin ko kay Lola na hindi totoong sinabi ko at nadala lang yun ng gamot kaya mali ang nasabi ko kasi sinabi ko na si Pedro. Sige. Pero alam ko na gusto mo talagang patayin si Pedro. Kumusta ka na, Gael? Okay na. Pinag-uusapan ka namin ngayon. Salamat. Sa pag-aalaga sa kanya. Nag-alala ako sa nangyari sa kanya. Halos lahat naman. Andito kami para sa kanya. Kailangan mo ipagpatuloy yung mga test bukas, Gael. Salamat. Gael, sa tingin ko kailangan mong linawin kay Lola ang lahat ng sinabi mo. Nilinaw ko na ang lahat ng bagay. Alam ko naman na ganun. Hindi niya alam minsan yung sinasabi niya. O, di ba? Aalis na ako. Ha? Sabihin mo sa akin pag may kailangan ka, okay? Sandali lang, Gael. Huwag niyong alalahanin si Lola. Kasi halata naman na hindi niya gusto na gumagamit ka ng drugs. Pero kalmado lang naman siya. At tinulungan kita. Salamat. Teka. Hindi ko maintindihan ang iniisip ng iba. Kung ano ba talaga ang mga dahilan nila sa paggamit ng droga. Bakit ba gusto mo yun? Basta, ang alam ko, gusto kitang tulungan. Salamat, pinsan. Seryoso ako at pinapangako ko na hindi ko nagagawin pa ulit yun. Pangako. Tama na. Napasama ako sa ginawa kong ito. Kaya naman, Huwag ka muna mangako. Makinig ka sa akin, please. Ipapasok kita sa rehab at tutulungan kita sa mga problema mo. At tutulungan kita sa maraming mga bagay. salamat. Malinaw? Okay. Ang bahay na to ay parang isang malaking museo. Napakatahimik. Naririnig mo ang tunog ng bala ng baril nagkaling sa malayo. Hay, sorry. Hindi ko sinasadyang ipaalala sa iyong aksidente. Hindi syempre. Wala ka namang sinabi, hindi ba? Wala kang ginawa. Pero sa nalaman ko, humihiga ka sa kama kasama ng ibang lalaki. Pwede ba? Tama na, Osvaldo. Sa halip, magsaya na lang tayong dalawa dahil hindi nalaman ni Eloisa ang totoo. At hindi mapapago ang mamanahin mo. Magandang gabi. Mukha yatang masaya kayo para bang ang saya nyo ngayon bilang mag-asawa. Kung hindi nyo mamasamain, nakita nyo ba si Sir Pedro? Excuse me. Anong problema ng matandang yun? Wala. Isa lamang siyang hamak na tsismoso, katulad ng ibang mga tsuper. Sa tingin mo, merong tsismoso dito? Ano? Ang ibig kong sabihin, ikaw ba mismo ang nagkalat ng chismis na binaril ko si Pedro? Paano nalaman ni Fabio? Alam na alam ko naman na kapag nagsalita ako rin ang mawawalan, no? Kaya huwag mo akong tingnan. Wala akong sinabi. Ibang taong gumawa nun. Alam niyo na ba yung isang putahe? Nilagyan ko ng sili, paminta para maanghang. Ay, ano ka ba naman, Simona? Nakita namin kung gaano kasela ng tiyan ni Miss Aitana.
Di mo dapat ginawa yun sa hapunan. Ay, oo nga, tama ka. Magkasama silang kakain ni Sir Pedro. Tama, di ba? Siguro mas maganda kung maganda ako ng kakaiba. Dapat lang. Ay, pero ano? Alam mo, napansin ko, mukhang nagkakaigya na si Miss Aitana at si Sir Pedro. Parang narinig ko na bumalik siya galing sa Europe. Tapos na ako. Hindi na ako nagugutom. Hindi kita maintindihan, Benito. Sa tuwing lumalapit ka kay Ate Fiorella, kahit kailan hindi ka nabibigong saktan siya. Partida ha? Mahal mo pa siya yan? Aba, sige nga, ano bang alam mo sa pagmamahal, ha? Wala ka namang alam dun eh. Siguro nga. Pero alam ko na hindi ako nagsisinungaling o nandadaya sa mahal ko o sinasaktan ng ibang tao dahil sa kagustuhan ko. Hindi na ako nagugutom. Kumain ka dyan mag-isa. Jana! Sige, Dante. Itapon mo na ang basurang yan sa labas kasama ng kahon na nasa ibabaw. Yung iba ayusin mo. Sige po, senyora. Itatago ko yung dokumentong ito sa lalagyan ko. Para wala na makakita pa nito kundi ako lang. At isa sa mga papel na yan ang magpapatunay kung paano nyo sinira ni Maximo ang negosyo ng papa ko. Lalo ng buhay niya. Senyora Federica, bakit di ka muna pumunta sa kwarto mo sandali para makapagpahinga? Hindi, Dante. Ang totoo niyan, malinaw ang pag-iisip ko, okay? At sa totoo lang, okay na sa akin na. Tapusin ang lahat. Naiintindihan ko na ang lahat. Pwede ka bang makinig ngayon sa akin? Sige, Federica. Base sa mga kwento mo, ano bang nalalaman mo? Inabuso mo si Maximo at ang papa ko nung panahon na siya'y nagkaroon ng matinding sakit sa puso para tuluyan ng masira siya. Isang kasinungalingan yan. Hindi, sinungaling ka. Pinilit niyo siya at ginamit ang kapangyarihan niyo para sumali sa negosyo niyo, para mag-invest ng pera niya at pinabagsak niyo siya sa kahirapan. Pagkatapos doon, iniwan niyo siyang walang pag-asa. Walang pera. Wala ni isang sentimong natira sa kanya. Hindi ko hahayaan na sirain mo ang alaala ni Maximo ng kasinungalingan at kung ano, Ay, Federica. Hindi. mula nang namatay siya, kinuha at tinago mo lang lahat. Ang pag-aari niya, ang account niya, ninakaw mo lahat! Lahat ng yaman niya! Ano sasabi mo? Huwag mo subukan na hawakan ako! Huwag mo ako sasaktan! Lahat kayo ay magkakaroon sa oras na pinagawa ko ang last will of testament ko. Magiging patas sa lahat sa bibigyan ko. Oh, sige. Oo. At sino naman ang magdidesisyon niyan, ikaw? Mga bagay na nakuha ni Maximo ang taong sumira sa buhay ng papa ko! Tama na! Kinamamayan kita! Napakasama mo! Ay, kawawang babae. Mukhang matatagalan bago siya mailagay sa tamang lugar. Tama kayo. Oras lang ang makapagpapabago sa lahat ng tao. Maghintay tayo. Alam mo, para kang si Federica. Hindi mo alam minsan ang mga pinagsasasabi mo sa akin, wag mo akong paglaruan, Dante. Kung hindi, pagsisisihan mo yan. Kayo lang ang nag-iisip niyan, senyora. Diana, hindi ako makapaniwala. Anong ginagawa mo rito? Pasensya ka na, Vittorio, pero nababaliw na ako sa bahay. Gusto sana kita makita. Oh, sige, nakita mo na ako. Sige na, umalis ka na at marami pa akong trabaho dito. Sige, kung ganun, pero balitaan mo ako. Kumusta? Nakapag-usap na ba kayo na Fiorella? Kung ganun, hindi na tayo pwedeng mag-usap bilang pwede kaibigan. Naman. Sa totoo lang, mabuti rin naman na makipag-usap ako sa iba. Pero sige, sasabihin ko ang gusto mong malaman. Ay, sige, makikinig ako. Sige na. Nag-usap na kami nung isang araw at nilinaw ko na ang di pagkakaintindihan. Ang kasal ay magiging sa susunod na buwan na lang. Agad-agad? Oo, pero merong bumabagabag sa akin tungkol dyan. Ang lalaking yon, si Pedro Angeles. Masyado siyang interesado kay Fiorella. Natatakot ako na... Oo, naiintindihan ko na para bang magseselos din ako kung sa akin nangyari yan. Siguro may kakaiba na nga. Sa kanila. Baka may relasyon na silang dalawa.
Wala silang relasyon, Diana. Sigurado ako. Sigurado kung wala. No sé exactamente qué pasó, que todo de repente ya cambió. En nuestro diario mente lo bonito, Magandang gabi. tristemente terminó. Ikaw na naman? Oo. ¿A dónde va nuestro amor? Si cada día se va muriendo la flor de tu alegría, ¿a dónde va nuestro amor? Cariño mío, si donde hubo calor, hoy solo hay frío. Los sueños que tuvimos una vez, ahora los vestimos de altivez. Creemos Hindi ako makapaniwala tumatawa ka, Sir Pedro. Fiorella. Napatawa rin kita, Sir Pedro. cada mes. ¿A dónde va nuestro amor? Si cada día en nuestro cielo hay un sol en agonía, ¿a dónde va nuestro amor? Yo me Excuse me, Sir Pedro. Aalis na ako. por cobardía. Matulog ka na. Maaga ka pagigising bukas. Fiorella, wala. Matulog ka na. Salamat, Sir Pedro. En nuestro cielo hay un sol en agonía. Baliw ka ba? Bakit mo ginawa yon? Paano mo ngayon haharapin si Eloisa para tuluyang mabawi ang para sa'yo? Madiin mong sinabi sa harap niya at dinuro-duro mo pa ang pagmumukha niya. Yan naman ang pinakagusto ko sa'yo, Dante. Ginawa ko yon dahil hindi ko na kayang magpanggap pa sinungaling siya. Matandang loka-loka na di mamatay-matay na sana nga mamatay na siya. Kung magpapatuloy ka sa ginagawa mo, hindi ka niya pamamanahan ng kahit na ano. Pakiusap, di na mangyayari pa yon. Diyos ko naman. Dahil sa kakainom mo, ang lahat nakalimutan mo. Hindi maliban dyan, Dante. 2 bote lang. At yun ang kasagutan sa lahat. Kung ganon, ano tumatakbo sa isip mo ng mga panahon na yon? Pues, hihingi ng tawad sa akin si Eloisa at ibabalik niya ang lahat ng para sa akin. Pero ngayon, alam na niya na masama ang motibo mo. Sa pagnanakaw, iba ang isip na matandang yan, sabi ko sa'yo. Yan mismo ang plano ko. Bukas sa alis ng bahay ang matandang yan sa ayaw at sa gusto niya. Bilis, Simona. Eto na, boss. Malapit na. Andito na si Simona. Ang Simona ang laging akit baba para sa lahat. Sino pa bang iba nagagawa nito? Magandang umaga, Simona. Magandang umaga, Sir Sergio. Ay, natutuwa akong makita ka, Julieta. Saan ka galing? Bless you. Salamat. Kasi, gusto ko lang manahimik muna kahit sandali. Huwag kang mag-alala. Pangako, hindi kita guguluhin. Magmula ngayon. Teka, sandali, huwag mong sabihin ayaw mo na rin akong kausapin. Hindi. Ayoko lang talaga dumikit sa halaman at sa bulaklak.
Pasensya na. Halika, maupo tayo. Ay, Senyora Eloisa, sandali lang po. Nandito na po ako. Tulungan na kita. hindi na kailangan, salamat. Kaya ko pa naman lumakad na mag-isa, Iha. Kung malakas ka, matatapos mo talaga ang buong marathon na to kung gusto mo. Pero hindi Pwede ko kitang kaya samahan yun. kung okay sa'yo. Magandang umaga, Mama. Magandang umaga, Iho. Bilisan mo kumain. May meeting pa tayo sa mga investor ngayong umaga. Ngayon na? Hindi pa tapos yung isa nating meeting. Meron na kaagad kasunod? Huwag ka na nga magreklamo. Ang maging hamak na assistant ng isang asawa ay hindi naman mahirap, hindi ba, Sonia? O nga pala, kailangan ko rin pumunta sa opisina, okay? Teka, nasan si Federica? Mukhang hindi naging mabuting pakiramdam niya kagabi pa. At para sa akin, mas maganda kung mawala na siya. Hi, Mama. Bless you. Pasensya na. Salamat. Dante! Huwag mo akong tatakutin, pwede ba? Pinalitan mo ba yung eye drops ni Eloisa? Hindi. Okay, sige, binago ko. Well, para sana ngayon tigilan na niya ang mga bagay na gusto kong gawin. Halimbawa, kailangan kong hanapin ang mga papeles sa kahon nang hindi niya nakikita at walang nakakaalam. At anong inilagay mo? Oil? Asin? Aha. Asido? Asido nga. Huwag ka mag-alala. Naalala mo ba, Dante, na kailangan natin siyang buhayan para sa mga testamento? Ako na ang bahala dito. No! Bigay mo sa akin yan! Okay na yan! Dante, huwag mong gawin sa akin to! Okay, usap, ibalik mo sa akin yan, okay? Akin na yan! Akin na yan? Akin to! Mag-isip ka naman. Una sa lahat, kalimutan mo na muna yung paghihiganti mo. At isipin mong mabuti kung ano ang dapat mong gawin. Ibigay mo na kasi sa akin yan. Ibigay mo na. Hindi. Hinihintay ka na nilang kumain. Ayusin mo sarili mo. Huwag kang gagawa na masama pagkatapos nito. At bumaba ka na. Tama ka. Ang tanga ko talaga. Di man lang ako nag-iisip ng maayos. Gagawin kong sinabi mo, Sabihin mo papunta na ako. At walang pwedeng magdikta sa akin dito. Kahit ikaw pa, Dante. Mas maayos na talagang pakiramdam ko sa ngayon. Maniwala. Huwag ka mag-alala, naniniwala naman ako sa'yo. Pero sa ngayon, kailangan mo munang tapusin ang test mo. At sasama ko sa iyo, okay? Gusto kong makita ng personal ang lahat ng mga gagawin sa kanya. Tama. Salamat, Uncle. Na hindi niya muling uulitin yon. Lola, Ano? ano bang kailangan niya? Kailangan niya ng suporta. Ay, Iho. God bless you. Wala ka naman sigurong sipon, di ba, Julieta? Kung hindi, aalis ako. Pasensya na pero kagagaling ko lang kasi sa sakit. At ayokong magkasakit ulit ako. Anong problema mo, Sonia? Tumigil ka. Ay, pasensya na. Nanguha kasi ako ng mga bulaklak kanina. Allergic yata ako sa mga bulaklak, kaya pasensya na. Okay lang. Magandang umaga sa paborito kong pamilya. Ay, mabuti naman at mabuti na ang pakiramdam mo ngayon kaysa kagabi. Mainam na yan. Pasensya ka na talaga, Eloise. Alam mo naman marami yatang nainom kaya ako nasabi yung ganung bagay. Ay, hindi maganda yon. Sinasabi ko na sa inyo na habang nakatira kayo sa pamamahay na ito, tigilan nyo na ang mga bisyo nyo. Pero Lola, hindi mo naman sila tinutulungan. Ay, hindi ba? Para po sa'yo, Sir Pedro. O sige, ganito na lang. Kasi gusto ko sana na samantalahin ang araw na ito. Kasi ganito. Naaminin ko na meron akong problema.
Gagawin kong lahat para resolbahin ito. Gusto kong humingi ng pasensya sa iyo, Lola, na tungkol dun sa sinabi ko na si Kuya Osvaldo ay wala talaga siyang masamang ginawa kay Pedro. Wala siyang ginawa para saktan siya o ipahamak siya. Aksidente lang ang nangyari. At yun lang. Pinatawad na kita, Gael, tsaka sa pagtawag mo sa akin ng granny. Alam kong wala ka sa tamang pag-iisip nung sinabi mo yung mga bagay na yon at hindi ka sinungaling. Sa ngayon, kailangan mong gamutin ang sarili mo. Yan ang sinasabi ko sa iyo, Gael, kaya makinig ka. Masyado niyo akong tinatakot sa mga ginagawa niyo. Tulungan na po kita. Hindi, kaya ko na to. Salamat. Ma'am Julieta, hindi ko alam kung anong nagawa ko. Bakit parang ang sungit-sungit mo sa akin? Ano ba ang dapat kong gawin para maging mabait kayo sa akin? Buti na itanong mo. Una sa lahat, lumayo ka sa asawa ko. Pero hindi ko kinakausap ang asawa mo. Huwag kang magsinungaling sa akin. Kayang-kaya mong lokohin mga tao dito sa bahay na to. Pero alam ko kung ano at sino ka. Isang ambisyosa. Ambisyosa? Ano sabi mo? Hindi ako marunong mambastos. Hay, pakiusap! Dahil ba nabigo kang makuha ang isa sa pamilya, ginawa mong tangang sarili mo, kaya matandang mayaman lang ang nagtiyaga sa'yo? Walang kaalam-alam si Lola sa ginawang pagbaril sa akin ni Osvaldo. Sinabi na lang namin na nahulog ako sa kabayo. Pasensya na, Pedro. Hindi ko naman kasi alam na may nangyari na palang ganong klaseng problema. At paano mo naman nalaman ng isang bagay na pribado? Alam mo kung bakit? Kasi mabilis kumalat ang balita. Sino nagsabi sa'yo? Si Ramiro. Huwag mo naman siyang pagalitan dahil dito. Kasi nga, hindi pumasok si Pedro kaya nagtanong-tanong ako pero walang nakakaalam tungkol dito. Kaya ang ginawa ko, tinanong ko yung tauhan niya. Ay, alam ko na. Nakakatawa na marinig ng ibang tao yung drama mo kahit pa kay Ramiro. At napakahirap din para sa kanya na itiikom ang bibig niya. Lahat ng yan ay wala na ngayon. Walang nagpakita na kabutihan. Eto na. Pasok, Senyora Eloisa. Lagi ako nagpapasalamat sa lahat ng pag-alala at kabutihan mo. Salamat po. Nagiging parte ka na ng isa sa mahalagang tao sa bahay na ito. Hindi ko alam ang gagawin ko kapag nagpakasal ka na at umalis ka na dito. Hindi. Alam ko. Huwag mo alalahanan yun, Senyora Eloisa. Hindi naman ako agad aalis dito. At gusto niyo po ba ng kape? Ay, hindi na. Mabuting dito ka na muna sa tabi ko, maupo ka. May sasabihin ako sa iyo. Kasi gusto ko lang sana humingi ng pasensya sa nangyari kagabi. Alam mo, hindi mo kailangan makipagtalo kay Federica lalo na't pag nakainom siya. Pasensya Alam mo na po. naman ang kanyang ugali. Pangako. Ha? Pangako ko yan. Kalilimutan ko na ang lahat. Hindi ko naiisipin pa mga sinabi niya. Oh, sige. Kahit na sinabi mo yan, gusto kong malaman ang totoo. Hindi ba sina Maximo at Gabriel ay nagkakaroon ng problema gaya ng ibang magkapatid? Wala namang masama doon, hindi ba? Kahit papano, masakit din ang pagkamatay ni Gabriel. Lalo na kay Federica na batang-bata pa. Nawalan siya ng ama, maliban dyan, ang nanay niya namatay na din, kaya mahirap para sa kanya. Tama. At yan nga ang dahilan kaya nakakapagsalita ng kung ano-ano si Ma'am Federica at... Excuse me. Dapat di ko na lang sinabi, di ba? Hindi. Wala kang dapat na ipag-alala. Sa totoo lang, tama ka naman talaga. Ay. Tulungan mo kita. Tulungan mo ako. Ano, gagamitin mo ba? Hayaan mo ako. Ay, alam mo. Pupunta muna ako sa banyo. Hintayin mo ako. Babalik ako. Sa banyo? Oo. Sasamahan pa ba kita? Huwag na. Ay, hindi na kailangan. Kaya ko ito. Tanggal ka na. Ano? Sa ngayon, inaayos ko na ang kabuuan ng sweldo mo sa mga ginawa mong serbisyo. Kahit na tinanggal kita, na dapat wala na. Pero bakit? Ano bang ginawa ko? Sinusunod ko naman lahat ng utos mo, ha? Isipin mo mabuti kung anong ginawa mo. Isipin mo. Anong ginawa kong mali? Wala talaga.
Isa pang problema sa'yo, hindi mo inaamin ang pagkakamali mo kahit halata ka na. Umalis ka na. Hindi. Hindi pa tayo tapos. Pag tinanggal mo ko, sasabihin ko kay Miss Eloisa na hindi aksidenteng ginawa mo kay Sir Pedro. Anong ibig mo sabihin? Sasabihin ko na sinadya mo ang lahat. Pagkatapos kong sabihin na si Sir Pedro at ang asawa mo ay may relasyon. Lahat ng yon ay aksidente lang. Talaga? Sige, sabihin mo ang gusto mong sabihin. Yan naman ang kadalasang ginagawa ng mga ordinaryong tsuper. Ang siraan ng pamilya Angeles. Wala kang pruweba. Subukan mo. Alam mo na siguro kung saan ka pupulutin. Sa kulungan. Dahil sa paninirang puri. Malalaman mo ang sikat na balita sa internet. Yun lang, matinding balita yan. Tama, tingnan mo to. Hindi yan. Ito, tingnan mo. Sources close with the family made it clear that Gabriel was indeed murdered. Kabaliktaran lahat ng mga sinabi niya sa atin. Di ba? Sinulat ng di mapagkakatiwalaang writer yan para lang sa pera. At mahigit 40 taon na ang nakalipas. Naniniwala ka pa talaga sa sinasabi niyan? Wala pa ring saksi at malinaw na eksplenasyon matapos ang 2 taon na pagkamatay ni Gabriel. Ano masasabi mo rito? Binasa mo na ba? Walang writer sa balitang ito. Sa akin ka maniniwala? O sa sumulat nito? Tignan mo. Hindi ako naniniwala. May nangyayaring hindi maganda. Kailangan ko malaman yon. Kung di man, sigurado maraming impormasyon sa kahon na yon. O baka kaya binura na ni Eloisa ang lahat ng ebidensya. Nakita mo na, talagang nababaliw ko na sa ilusyon mong yan. Isipin mo muna ang importante. Sino nga ba ang walang pusong gumawa niyan sa iyong papa? Hindi mo ako naiintindihan, Dante. Kailangan ko malaman kung ang perang pinambili ba ng mga kurtinang yan, mga kasangkapan, ang kumuha sa iyo at sa mga empleyado, ang sumira at nagtraidor sa aking papa. Senyora Eloisa, pwede ko ba kayo makausap? Anong karapatan mo para pumasok ka sa loob ng aking kwarto, Pasensya na, Jaramillo? tinanggal po kasi ako ni Sir Osvaldo. Ay nako, nagpapasalamat ako sa ginawa niya. Dahil kung hindi niya ginawa yun, ako mismo ang gagawa nun sa'yo. Dante! Dante! Hindi niyo po naiintindihan. Pinagbibintangan niya ako sa isang bagay na hindi ko ginawa. Teka, pumasok ka sa kwarto ko nang walang permiso. At ngayon naman, nagpapaliwanag ka bakit ka tinanggal? Hindi ko kailangan yan. Senyora, pakiusap. Pakinggan niyo muna ako bago ang lahat. Nabalita ko nandito yung hayop na to. Sandali lang, meron akong pangalan. At meron rin akong alam na ayaw ipasabi sa akin ni Sir Osvaldo. Ilabas mo na yan, Dante. Wala akong panahon para sa walang kwentang chismis. Pero mamakinig ka muna sa akin! Tigilan mo na siya. Mas masahol ka pa sa akin! Tumigil ka. Hindi tama to! Hindi ba Labas! katungan? Hindi ba tumuli natin pagkikita? Lumabas ka na! Tumigil ka na sa ginagawa mo! Labas! Okay lang po kayo, Senyora Eloisa? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Tinhakot niya ako. Pero kaya ko ito. Makakalimutan ko Ito rin na ang po ang pangyayaring ang ito. suklay nyo. Anong problema nun? Ang sama niya. Nagsisisante lang naman ako. Kung alam kong talagang nagkamali sila o may ginawang masama o nagnakaw ng pera sa kumpanya. Huminahon po kayo. Hindi ko nga alam kung paano nila natutunan magnakaw ng ganon. Kalimutan nyo na yun, Senyora Eloisa. O, sige. Ako na maglalagay sa Ilagay mo sa mata ko ito, pakiusap. Dali. Simona! Ay, sandali. Bulaklak na yan! Si Ma'am Julieta. Bulaklak na yan. Si Julieta. Ano kaya nangyari doon? Ay, sige na. Bilisan mo. Puntahan mo. Dali. Ay, pasensya na po. Napakaganda nila. Hindi ako pwede ng ganito. Ayos ko lang. Ayaw mo nga yan. Iluwag na nila. Simona, seryoso ako. Hindi ko maintindihan. Hindi ba Nababawi ako. maganda? Kala ko nagustuhan nyo. Ay, Ako na, Simona. Ano bang meron dyan? Ako na maglalabas. Masyado Anong ako allergic nangyayari? dyan. Ay, ano? Teka. Sige, sasabihan ko sila na ilabas ang mga bulaklak sa bahay. Lalo na yung nakalagay sa kwarto nyo. Senyora Eloisa, may kailangan pa po ba kayo? Ay, teka. Ay, pero... Allergic ako sa mga bulaklak na yan. Kaya ako nagkakaganito. sige. Narinig nyo sinabi niya, yung maliit na bulaklak. Pero, pumunta ka sa kwarto ko. Oo nga pala, may gamot ka na ba? Oh, sige, sige. Oo. Teka, Fiorella. Isang maliit na kahon sa gilid ng kama ko. Dali mo. Dali mo Bless na you. ngayon. Tama ko. Ay, dali mo na rin kaya yung pamatak sa mata ko. Ay, hindi na maganda itsura ng mata mo. Namumula na, nagluluha. Tignan mo. Baka napasukan ng mata mo nung lumapit ka dito. Alam mo ba, mukhang ikamamatay kong allergy na to. O, sige. Ay, lako.
Hindi ko na kaya. Hindi naman nakakamatay yan, no? Huwag kang mag-alala. Sige Hindi na. ito nakakahawa, Ang Eloisa. mabuti. Ang kapal mo. Paano mo nagawa sa harapan ni Senyora Eloisa yon? Anong isip meron ka, ha? Hindi mo naintindihan, Dante. Ano bang gusto mo mangyari? Pumasok ka sa kwarto niya ng walang pahintulot. Pribado yun para sabihin ko sa'yo. Ano bang gusto mo? Pwede ba makinig ka muna sa akin? Hindi tama. Tinanggal ako ni Osvaldo dahil may alam akong sikreto na di pwedeng malaman ng iba. Teka sandali. Ano bang alam mo kay Osvaldo? Interesado ka? Sa palagay mo sasabihin ko sa'yo para magamit mo sa sarili mong interes? Hindi! Yun na lang ang huling baraang natitira sa akin para makabalik ako sa Hindi trabaho. mo makalimutan ang walang kwenta mong trabaho dahil sa sinasabi mong yan. Kakausapin ko ang matandang yung pag gusto niya na akong kausapin. Makinig ka muna sa akin. Sa harapan ko, siya si Senyora Eloisa, hindi isang sige. matanda. Isa pa, ayoko na ulit makita pa ang pangit na pagmumukha mo sa bahay na ito kahit sa paligid nito. Maliwanag ba, ha? Hindi. Hindi pa ito ang aking katapusan. Huwag ka nang babalik. Pero doktor, inaasahan ko ngayon ang resulta ng test. Alam mo ba kung ano nangyari sa pamangkin ko? Sige. Yung dugong kinuha ko at ang electrocardiogram ang nagpatunay na okay siya. Hindi ba? Sinabi ko na sa'yo na walang problema sa akin, doktor. Wala akong sinabing ganyan. Ang totoo niyan, meron akong nakitang konting posibilidad ng epilepsy. Epilepsy? Oo. Meron bang history ang isa sa magulang mo nito? Hindi, pero kahit ang papa niya, hindi. Kapatid ko siya sa pagkakatanda ko, maayos siya. Kaya hindi mo yan nakuha sa papa mo. Teka sandali, huwag niyo sabihin na sa akin mo ito naman. Pwede din namang hindi lang yun ang dahilan ng epilepsy. Tulad na lang nung nakaraan, halimbawa, ang paggamit mo ng mga ipinagbabawal na gamot. Tama yun. Pwede din naman. Kyle, tigilan mo na ito. Masyado nang seryoso ang mga nangyari sa iyo. At pwede pang maulit ito. Hindi ka na maaaring magsaya gabi-gabi, iho. Sayang naman. Alam mo, nilinaw na ni Gael na hindi ito aksidente. Kalmado na ang Lola Eloisa mo. Anong problema mo? Wala namang problema. Pero naaalala ko pagkatapos ng aksidente, galit ka nung binisita mo ako sa ospital at sinabi mo sa akin na may sasabihin ka tungkol sa kung ano ang totoong nangyari sa aksidente, naalala mo? Sabihin mo, Sonia. Ako? Oo, tama. Ang totoo niyan, natatakot ako at alam mo na, kaya hindi ko na nasabi Huwag mong iwasan ang tanong ko. Sabihin mo. Kung ano nalalaman mo sa nangyari. Sige, Sonia. Anong sasabihin mo sa kanya? Ay. Sige na, Julieta. Bubuti na ang pakiramdam mo dito. Ito yung gamot. Inumin Sana mo. nga. Ito nang Kasi isa. alam mo, Isa lang nga ba? Ay, bless you. Ay, Hindi ko teka. pa alam kung Sagutin alis mo na ako muna dito. ako kung isa nga Kailangan lang. okay nito. Ito pa. Ito pa yung pamatak na pinakuha mo. Oo, yan nga. Oo, yan na nga mismo. Salamat. Baka napasukan niya mga mata mo na mga dumi na galing sa bulaklak. Oo, bless patakan mo pareho. Pwede. Ingatan mo. Sige, sumandal ka dyan sa sofa para malagyan ng maayos yung mga mata mo. Hinahon lang. Relax ka lang. Ay, Diyos ko! Ano nangyari mo? Ano nangyari mo? Ano nangyari? Gagawin mo ata? Ano na? Diyos ko! Ano nangyari sa kanya? Naging problema. Ay, kinuha kayo na tumaga. Ayos na ba kayo? Imulat mo ang mga mata mo. Paunahin sa atin ko. Talagang naging problema. Alisan ka. Ayos na ba kayo? Sige na. Kaya mo yan. Hayaan mo. Tulungan kita. Huwag ka mag-alala. Relax lang. Sige na, Julieta. Hi, Sir Gael. Hindi magandang nangyari sa'yo. Paano kung namatay ka? Siguro naman ngayon alam mo na na hindi ganun kadali gawin ng mga gamot na yon. Benito, makinig ka! Makasaktan niya si Gianna, Benito! Benito! Hindi ko makita si Dante sa bahay. Benito, masaya ako nagkita tayo ulit. Bakit mo siya hinayaan na tratuhin ng pamilya mo na parang isang kriminal? Benito, Isa kang duwag.